Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pinayuhan ng Philippine Embassy ang mga Pilipinong naninirahan sa Tehran at Tel Aviv na manatiling alerto at handa sanhi ng tumataas na tensyon sa lugar dahil sa isinasagawang military strike ng Israel sa bansang Iran. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, hinihintay na lang nila ang report mula sa Philippine Embassy sa Tehran upang malaman ang kasalukuyang kondisyon ng mga Pilipinong naririrahan sa Iran. Base sa datos ng ahensya, nasa 1,180 na mga Pilipino ang nakadestino ngayon sa Iran habang 30,742 naman ang nasa Israel. Nauna na kinumpirma ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagsasagawa nila ng Operation Rising Lion kung saan layunin nitong tanggalin ang banta ng Iran sa kanilang bansa. Kaugnay nito ng akusasyon ng Israel sa Iran na gumagawa di umano ito ng kilo-kilong uranium para sa nuclear weapons program nito. Sinabi ni Netanyahu na maaring magtagal ng military strike ng ilang araw hanggang mawala ang banta sa Israel. Kinumpirma ng COMELEC ang posibleng pagsuspindi sa nakatakdang voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSKE sa July 2025. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na iginagalang nila ang desisyon ng komisyon na magbigay ng term extension sa panungkulan ng lahat ng barangay at SK officials mula sa 3 taon ay magiging 4 na taon. Dagdag ni Garcia, kailangan maunawaan ng lahat na ito ay isang political decision na hindi maaaring baguhin ng COMELEC lalo na ng kanilang legislative department. Iginagalang anya ng COMELEC ang desisyon na ito at susunod sila kung sakaling matuloy ang panukalang ipagpaliban ang BSKE. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ng COMELEC ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung aaprubahan or ibivito ang nasabing panukala. Ang BSKE ay nakatakda sanang ganapin sa December 1, 2025. Nangako ang Department of Justice na palalakasin ang kampanya nito laban sa money laundering at mga terrorism financing activities sa Pilipinas. Ito ay matapos mawala sa listahan ang bansang bilang isa sa high-risk countries ng European Commission. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, isa itong katibayan sa paglaban ng gobyerno sa mga iligal na gawain at malalawak na pagpapatupad na batas hindi lang sa bansa kundi maging sa labas nito. Bukod sa Pilipinas, natanggal rin sa listahan na may high-risk jurisdictions ang mga bansang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda at United Arab Emirates. Tanging ang Laos, Myanmar at Vietnam na lamang ang mga bansa mula sa Southeast Asian countries ang nasa listahan. Ang European Commission ay ang executive branch ng European Union kung saan tungkulin nito na mapanatiling na ipapatupad ng maayos ang mga batas at polisiya sa lahat ng European members. Sa balitang kalakalan, naglunsad ang Department of Agriculture or DA at ang Department of Labor and Employment or DOLE ng malawakang benting bigas meron na program sa mga minimum wage earners sa bansa. Layunin ng programa na bigyan ng access sa 20 pesos per kilo na bigas ang mga kababayang Pilipino. Parte ito ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang mga bilihin para sa mga apektadong Pilipino. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido I. Laguesma, ang pagpapalawak ng programa ay nakakatulong sa misyon ng gobyerno na bawasan ang financial burden ng mga kababayang Pilipino. Tinatayang aabot sa 120,000 na minimum wage earners mula sa 500 na kumpanya ang makikinabang sa programang ito ng DA at DOLE na maaaring mas dumami pa sa paglipas ng mga araw. Ang benting bigas meron na program ay unang isinagawa sa Cebu noong Labor Day, May 1, kung saan ang mga bigas na ibinenta ay galing sa nabili ng National Food Authority sa local farmers.
Tiniyak ng Department of Trade and Industry sa mga mamimili na stable at affordable ang presyo ng school supplies ngayong magsisimula na ang pasukan sa June 16. Ayon kay DTI Pampanga Consumer Protection Division Chief Nathaniel Samson, mula sa 195 na school supply items na kanilang minomonitor, tanging 17 lamang sa mga ito ang tumaas ang presyo, 25 dito ay bumaba, habang 101 naman ang nanatili sa dati nitong presyo. Sinimula ng ahensya ang price monitoring 2 buwan bago ang pagsisimula ng pasukan para masigurado na ligtas ang mga mamimili mula sa overpricing. Ayon kay Samson, araw-araw nilang binabantayan ang presyo ng 8 basic school supply items gaya ng notebooks, writing pads, pens, rulers, crayons at iba pang importanteng ginagamit ng mga estudyante. Dagdag pa niya, nasa pagitan lamang ng 5 pesos hanggang 15 pesos ang nasabing price movement sa mga school supplies. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.